manatiling nag-iisa. Siya ay ilalalang ko ng isang katulong ayon sa Genesis chapter 2 verse 18. Siya ay ilalalang ko ng isang katulong at sa lahat ng mga hayop na nilikha ng Diyos ay hindi siya makakasumpong ng isang karapat-dapat na maging katuwang niya. Kaya pinatulog ng Diyos ang tao at samantalang siya ay naihimbing ay kinuha ng Diyos sa kanyang kaliwang tagiliran ng isang tadyang na ito ang siyang ginawa niyang na maging isang babae. Jester, laging tatandaan natin na ang pagkakalikha sa iyo ng Diyos ay isang masinsin. At ang lalaki ay nasumpungan na walang karapat-dapat na maging kasama niya, ay lumikha siya ng isang babae. So ibig sabihin, siya ay katuwang mo. Yun yung ibig sabihin. Meron akong isang magandang interpretasyon sa katuwang. No? Kapag sinabing katuwang, siya lang ay tutulong kapag ikaw ay busy-busy. Tama, Jester, no? Kunwari, hindi ka pwedeng maglaba kasi katatapos mo lang mamalansya. Yan. Sasabihin mo ngayon, Han, yung mga labada, pakilagay lang muna, mamaya ako maglalaba. Kapag napagod ka ng maglalaba at kailangan ng sampay, ay kailangan ng katulong, tatawagin mo si PB. Kasi yun yung malinaw na interpretasyon eh. Kung titignan po natin ang Biblia, ang babae ay katuwang, hindi katulong na siya ang magluluto, siya ang maglalaba. Minsan, yun po ang ating interpretasyon sa katulong. Well, of course, tama naman din sa isang banda na ang lalaki ay nagtatrabaho. Ang lalaki ay naghahanap buhay. But then, in the biblical context, lahat ng gagawa dito ay lalaki. Kaya pagka ang lalaki ang siyang masusunod sa lahat ng bagay, kung ang washing machine na bibili niya ay 8.5, hindi mo pipigilan yung PB kasi siya ang maglalaba. Oo. Tapos, hindi mo rin pipigilan kung anong sabon ang kailangan niyang gamitin. Agree ka na lang. Jester, naglalaba ka ba? PB. Ano po? So, ibig sabihin, kapatid na Jester, laging tatandaan natin, ang babae ay katuwang mo lamang. Katuwang, hindi siya alila, hindi siya alipin. Bagamat may mga bansa na talagang maliit ang pagtingin nila sa isang babae, pero sa atin mas malaki ang pinapahalagahan natin. At nakakalungkot na mayroong mga babae, may mga lalaki na umuwi sa tahanan nila kasi may black eye. Bibi, marunong ka bang magkarate? Uuwi si Jess, Nay, dito muna ako, may bugbog ako. Tandaan mo, wala pang sa babae mayroong tinatawag tayong bawsi. No, sa lalaki wala pa, yung battered husband wala pa. Sa babae mayroon. Kaya pwede ka pang bugbugin ni PB. No? Pero siya, hindi mo siya gagalawin. Kasi si Ika nga, kung paano iningatan niya ng kanyang mga magulang, syempre iingatan mo rin yan. Papahalagahan mo rin yan. Kasi every time na nasasaktan ng anak, kahit may asawa na yan, mahal pa rin ng tatay at nanay yan. Ganun ka rin. Mahal ka ng yung tatay at nanay. Both of you. Kaya kapatid na Jester, sinabi ng Diyos sa kanyang sarili, hindi mabuti na ang tao'y manatiling nag-iisa. Kaya nung nilalang ang babae, dito sa tadyang, hindi sa ulo, ang ibig sabihin, hindi mo siya pagmamalabisan, hindi mo siya pagmamataasan, hindi rin sa kamay para saktan, hindi rin sa paa para iwanan at tadyakan. Ibig sabihin, dito sa tabi ng puso. Ang ibig sabihin niyan ay mamahalin mo siya. Mamahalin mo siya kasi sa tabi ng puso. PB, bakit sa tabi ng puso? No, bakit sa tabi ng puso? Kasi ang implikasyon noon, ang isang napakalinaw noon, ikaw ang magproprotekta sa kanyang puso. Kasi ang lalaki, maraming weak point ang lalaki sa puso nila. Emotionally weak sila. Hindi nila sinasabi kung ano yung damdamin nila. Mayroong isang mga pagkakataon na minsan, laging tatandaan mo na ang lalaki mahina sa decision making.
Paano po yun? Kapag kayo nagkaroon ng anak, sasabihin, Daddy, mag-overnight lang ako sa kaklase ko. Sasabihin naman ng lalaki, ay anak, huwag kang magpaalam sa akin sa nanay mo. Diba? At kapag sinabi naman, nagpinagpaalam at pinayagan ng babae, pagdating, asan yung anak natin? Nag-overnight, pinayagan mo daw. Hindi nga kaya sa iyo ko ipinapa-desisyon para hindi siya payagan. Pagka may nangyari doon, ikaw ang mananagot. No? Minsan, ganon ang weak point at yun ang isang weak point ng kalalakihan. Kaya kailangan ang isang lalaki tumayo doon sa decision making. Kasi nowadays, kung titignan po natin, ngayong panahon na ito, ating panahon na ito, yung time ng ating pong millennial ay maraming mga tatay at maraming mga kabataan na tinitignan po natin maraming mga dysfunctional family, dysfunctional father. No, marami pong ganon. Akala na ang buhay ay isang pagkakaroon ng pamilya ay isang obligasyon. Kundi dapat ang pamilya ay isipin natin na ito ay isang malaki na responsibilidad, higit sa lahat ay pag-ibig. Kaya, PB, tatandaan mo lagi, si Jester may mga mahihinang point. Dumarating tayo sa isang bagay na minsan naghahanap siya ng kakampi. One time kaming mag-asawa, lumapit ako sa kanya, sabi ko gano'n, Fan, may problema ako, ganito, gano'n, sa aking ginagalpag. At sabi niya ganin, madalas kasi babae ganito, ano ba kasi ginawa mo? Paano ka ba kasi nagsalita? Ginanon kaagad ako, mga 2 months o 3 months na po kaming kasal po noon. At ang sabi kong gano'n, umupo ako, Fan, kailangan ko ng kakampi. Hindi ko kailangan ng katunggali. Kasi ang lalaki, kapag nagsishare sa'yo si Jester ng problema, ang kailangan niyang marinig sa'yo, whether tama siya o mali, kailangan niya ng kakampi. Mahirap naman pagka pumunta yan sa barkada, sa inuman. Sa inuman kasi kakampi niya lahat yan eh. May problema ka ba? Tara, puntahan natin yun. At kapag hindi na mapuntahan, tara, iinom na lang natin yan. Kita ninyo? Kaya mga lalaki, mas ginugusto nila sa barkada kaysa sa tahanan. Dapat within the boundary ng bahay natin, doon na didevelop lahat. Babae, lalaki, doon na didevelop lahat. Yung pagkakaisa, pagmamahalan, pagkakampi-kampihan. Ano man ang sabihin ni Jester, kakampihan mo muna siya. And then later on, ipapakita mo kung ano yung dapat. Kasi marirealize din niya. Ganun ka rin, Jester. Vice versa. Kailangan niya ng kakampi. Kaya kahit na maraming narinig yan na Maricel, at maraming naka-encounter yan ng Marisol, at may mga na-encounter yan ng Ate Piling. Alam niyo po ba yung Ate Piling? Yun po yung uso ngayon. Hindi na po Marisol, Marites, Ate Piling. Piling magaling, piling matalino, yan. O, piling sila ang sikat. O, pagka narinig niya yun, pagdating niya ng bahay, kakampihan mo pa rin siya. Kasi kayo, at the end of the story, kayo pa rin dapat ang magkakampi sa isa't isa. Kaya, ang paggalang ng babae at ng lalaki ay very special. Ngayon yung pagsasama, yung inyong pagsasama ngayon ay isang napakahalaga, lalo tigit. Na ang hiwaga nito ay nagiging magkakamag-anak ang hindi magkakamag-anak sa pamilya ng Bautista at sa pamilya ng Kunana. May 4 na bagay na nais akong ihabilin sa inyo. Mayroong 4 na suksi para maging matagumpay ang inyong pagsasama. Una, the first key to a successful marriage is to be committed to a permanent relationship. Hanggang kamatayan, kayong dalawa. Hanggang kamatayan. Hindi mo siya pwedeng ipamigay, hindi mo rin siya pwedeng ipamigay. Pag-aari ninyo ang isa't isa. Kasi yung relationship natin, pinakamaganda sa ating bansa, walang divorce. Bagamat isinusulong po nila, pero mas masarap rin yung pinili nyo ang isa dahil alam ninyo, pinag-pray ninyo ang isa't isa at alam ninyo, kaloob ng Diyos ang isa't isa. Ikalawa, a second key to a successful marriage is to be committed to a faithful relationship. Sa Tagalog ng faithful ay
Matapat. Tama po ba? Pero ang root word noon, yung faithful, ay fake pananampalataya. Ibig sabihin, para magiging matapat ka sa Kanya, magiging mananampalataya ka niya. Ang ibig sabihin, nananampalataya ka sa Kanya, na mamahalin ka niya hanggang sa lahat ng oras. Ganun ka rin, PB, ganun ka rin, Jester. Kaya nga, faithful relationship. Napakaganda ng ating Tagalog. Yung tapat, kapag binaligtad mo, tapat. Di ba? Baligtarin mo pa rin, tapat pa rin. Walang tag-an. Ika nga, yung cellphone, kayang buksan ni PB at ni PB, kaya ring buksan yung cellphone mo. So, ibig sabihin, walang tinatawag na taguan. Isa lang ang SIM card, yung Facebook nabubuksan, at yung cellphone nabubuksan. Kaya, sa akin po, no, hindi ko po, ano ko lang po, no, ang aking anak, sila po ang nagbubukas ng aking cellphone kapag may tumatawag. Kapag mayroong mga text, sila po nakakapagbukas ng cellphone ko. Kasi tapat ako. Kailangan yun din dapat sa inyong dalawa, tapat. Para walang duda. Para walang pagmumulan ng pagdududa. Kasi kapag nagsimula ang duda, nagsisimula na ang lahat ng bagay na pagsisimulan ng away. So kailangan faithful relationship. Ikatlo, the third key to a successful marriage is to be committed to a cooperative relationship. Nagkakaisa kayo sa isa't isa. Kung ilan ang anak ninyo, kung gusto ni Jester ay 12 at sa'yo naman ay 14, bahala kayo kung ano yung susundin. Dapat nandun kayo sa gitna, 13. Kasi nagkakaisa kayo sa isa't isa. Lahat, pati sa pagbili ng damit, sa pagdidesign ng bahay, lahat committed, cooperative kayo sa isa't isa. United kayo sa isa't isa. Kasi dapat ganun. Hindi yung dahil sa malaki kinikita ni PB, bibili na lamang siya ng kung ano yung gusto niya, dadalhin niya sa bahay. No? At syempre, sasabihin naman ni Jester, nagtitipid tayo. Tapos sasabihin naman, hindi, pera ko naman to. Hindi ganun ang isang gagawin dapat ng isang babae. Kundi, mayroong cooperative na pag-iisang kaisipan sa lahat ng bagay, sa lahat ng sitwasyon. At ika-4, a fourth key to a successful marriage is to be committed to a Christ-centered relationship. Si Kristo lamang ang pwedeng manguna, makialam, at mag-aayos ng inyong kasal, ng inyong pagsasama, hanggang sa dulo ng walang hanggan. Naway, sa mga habiling kong yon ay maging pagpapala sa inyo at maging batayan ninyong dalawa. Kaya sa lahat ng oras, napakasarap na mayroon kang minamahal at may nagmamahal sa iyo. Hindi mo pwedeng sabihin, PB, kay Jester na katulad na sinabi ni Claudine Barreto kay Piolo Pascual sa Dubai, no, na mahal mo ba ako kasi kailangan mo ko, o kailangan mo ko kaya mo ako mahal. No. Both nagmamahalan kayo sa isa't isa. Anumang sitwasyon, anumang kalagayan. Walang second chance. Lagi tatandaan nyo, walang second chance. Kasi nagmamahalan. Ang second chance, nawala ang pagmamahalan. No? Wala nang popoy at basya. Nagmamahalan kayo sa isa't isa. At ang tunay na tapat, ang tunay na pagmamahalan ng tapat na pagmamahalan, laging tatandaan ninyo, hindi nyo ikukumpara sa isang aso. Nakatulad ng sinabi ni Daniel, ano ang tapat sa iyo, yung honest sa iyo, loyal sa iyo. Sabi ni Daniel, ay katulad ng aking aso, na sa lahat ng aking sitwasyon, mahal ako ng aso ko. Aso yun eh. Pero laging tatandaan ninyo, ang tunay na honest at loyal sa isa't isa ay mayroong pag-ibig sa puso. No? Kaya kahit na anumang sagupain ninyong problema, nandyan ang mga ninong, nandyan ang mga ninang, nandyan ang mga magulang ninyo para sila ang maging kaagapay ninyo para lumutas. Kung kailangan ng pera, nandyan ang mga ninang, nandyan ang mga ninong. Kailangan ng pang-college ng mga anak ninyo, hindi tatanggihan mga yan. Mamaya na nga lang, ipapakita nila eh.
Yan. Kaya pagpalain nawa kayo ng Panginoon at sa inyong dalawa ay pinapaalala ko ng buong galang na ang pag-asawa ay hindi lamang ayon sa nais ng tao, kundi ito'y tinatag ng Diyos sa kanyang ikaluluwalhati at sa ikasasaya naman ng tao. Kaya nga inyong pakabanalin at ingatan upang huwag masira ang kaayusan ng banal na kalagayang ito. Inaasahan ko ng inyong isa sa puso ang lahat ng aking ipinahayag at tagubilin. Alis lang.